At dahil nga sa malakas na busang ulan, nag-anunsyo na Malabon na walang pasok ang mga pampublikong paaralan sa preschool, elementary at high school level doon. Inulit po namin walang pasok ang mga pampublikong paaralan sa preschool, elementary at high school sa Malabon. Ayon po yan mismo sa kanilang Vice Mayor na si Lenlen Oreta. Samantala, nag-anunsyo na rin na walang pasok po ang Faith Christian Academy sa Novaliches. Walang klase mula preschool hanggang high school ayon po sa principal na si Mrs. Kathleen Gaspar. Sana madamay sila. Yun nga, diskresyon ng mga magulang din, ha? Narito naman ang ating weather news. Napanatili po ng bagyong Butchoy ang lakas nito habang patuloy na tinatahak ang pahilagang direksyon. Posible na raw pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butchoy mamayang gabi. Sa tala po ng Pag-asa, huli nila itong namataan sa layong 470 kilometros silangan ng Basco, Batanes. May lakas itong 185 kilometers per hour at bugso nga abot sa 220 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 22 kilometers per hour. At sa datos naman po na nakalap ng Weather Central, patuloy pa rin naman ang mararanasang mga pag-uulan sa bansa, partikular na sa bahagi ng Luzon dahil sa hanging habagat. Sa Metro Manila, makakaranas pa rin daw po tayo ng pag-ulan, kaya paalala po sa mga papasok, magdala ng inyong payong at kapote. Kakailanganin niyo po yan lalo na pagsapit ng uwian sa hapon o gabi kung saan pinakamataas ang posibilidad na bumuhos ang ulan. Parang buong araw, ano? Oo. Tuloy-tuloy yan. So magkapote at magpayong. Mga panangga. Alamin natin later sa Marikina at naroon po ngayon si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Igan, kakareport ko lang kanina, 13.7, 10 minutes ago, ito, halos 14 na ngayon, no? Ito, 14 na nga, 14 meters na po ang level dito sa Marikina River, pero wala pa pong dapat ipaglala sa lagay na yan dahil 16 meters ang first warning ng Marikina para sa mga residente na maghanda-handa na kung sakaling magtuloy-tuloy po ang pag-angat ng water level. Second warning naman ng 17 meters at pag 18 meters po yan, kailangan na ng mandatory evacuation. Biglang bumuhos ng malakas sa ulan dito sa Marikina at presumably bumuhos din ng ulan sa may gawing bulubundukin kung kaya't umaangat po ang water level dito sa Marikina. Pilit pa rin natin kinukunan ng official statement ng Marikina City Government kung may balak sila magsuspend ng klase na ngayong araw na ito at yan ay ihahatid natin as soon as we get that information. Igan? Maraming salamat, Ivan Mayrina. At isa sa mga laging binahang kalsada sa Luzon at Maynila, ito pong Espanya. Kaya alamin natin anong balita doon mula po kay Lala Roque. Lala. Igan, dito naman sa Espanya, wala namang baha at meron pa rin pagulan pero mahinang-mahina lamang. Meron din mahinang hangin at wala namang traffic sa mga oras na ito. Yung nakikita nyo, yung papasok na yan yung papunta ng Maynila. At yung mga nasa kabilang lane naman, papunta na yan ng Quezon City. Wala rin tayong nakitang aksidente. At parang normal lang, meron rin tayong nakitang ilang estudyante na papasok na sa kanilang eskwelahan. Dito sa Ramon Magsaysay High School sa Espanya, tinanong natin may pasok daw po ang kanilang mga estudyante. Inaasahan kasi nilang darating na ito bubugso bandang alas 6:30 ng umaga. Alas 7 kasi ng umaga ay simula na ang kanilang pasok. Igan? Maraming salamat, Lala Roque. Samantala, matapos naman po magbalik bansa ni Sarangani Representative Manny Pacquiao noong Sabado, agad niyang binisita ang kanyang mga kababayang masalanta naman ng flash flood sa Sarangani. Kasama si Glan, Sarangani Mayor Victor James Yap Sr., nakita ni Congressman Manny ang naging lawak ng pinsala sa Barangay Pangya. Namigay din siya ng relief goods sa mga residente. Kasama naman ang kanyang inang si Mami Junicia Pacquiao, tinungo rin nila ang barangay Big Margus, Cross at Lagimit. Nakita natin yung sitwasyon nila at natuwa naman sila dahil sa dinala nating mga tulong sa kanila, yung mga bigas, mga sardinas, noodles at saka yung bibilihan natin sila ng lupa para hindi na sila bumalik doon sa mga lalapit sa ilog na tirahan. Samantala, bago siya nagtungo naman sa Sarangani, naging mainit din ang pagtanggap sa kanya ng mga kababayan sa General Santos City. Nagpapasalamat si Manny sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. At dahil Father's Day kahapon, aminado si Pacman na namimiss niya ang kanyang mga anak na nasa Amerika at nagbabakasyon pa rin.
O sige, ano ang gagawin natin? Pangalan lang yan. O makakausap po natin si District Superintendent, the Division of City Schools sa Quezon City, Dr. Corazon Rubio. Dr. Rubio, good morning po. Good morning, Igan. Opo, may announcement ba tayo? Igan, kasi Quezon City naman hindi low-lying. So, ang Opo. aming suspension, selective lang. Okay. Kung sa palagay ng principal ay may danger na malakas ang, ang baha, pwedeng silang mag-suspend na na walang pasok. Pero dun sa mga wala namang mga baha, regular ang classes namin. Okay. Ano po ba mga lugar ang binabantayan nyo sa Lungsod Quezon? Yung Bagong Silangan, diyan sa may Araneta Avenue, yun yung mga binabaha. So far, wala pa namang mataas na baha ngayon, di ba? Narinig ko naman na walang masyadong mga baha pa ngayon. So, hindi pa kami nagsususpend ng classes. Opo. Doon lang sa mga talagang may bahang talagang pwede ng mga magulang din kung makita nilang dangerous naman, huwag na nilang papasukin yung mga anak nila. Opo. So sa ngayon ay bahala po yung mga principal, no? Oo, principal na ang magsususpend doon sa school nila. Pwede naman yun yung selective suspension. Ipapaalam din nila sa amin yun at siguro isasabihin din namin sa inyo. Pero so far wala pa namang tumatawag sa akin na mga principal na bahan sila eh. Opo. Tawag na ulit, Dok, ha? Oo, sige, Okay. we'll update you. No? Thank you po. Thank you po. Ingat po kayo. Thank you, Igan. Sige. Dr. Good morning. Corazon Rubio, District Superintendent, Division of City Schools dito sa Quezon City. Wala pa akong announcement ang Quezon City. Wala na rin pong klase sa preschool hanggang high school sa New Era University. Ayon po yan sa presidente ng eskwelahan na si Dr. Corazon Osorio. Pero may pasok po yung kanilang nasa college level. May pasok. Pero yung elementary at high school, wala na pong pasok. Okay, bakit balita naman tayo sa Camanava area kung saan ilang lugar ang binaha dahil sa magdamag na pag-ulan. May ulat si Isay Reyes. Isay. Igan, nga karanas nga ng pag-ulan ng ilang lugar sa Camanava area na karaniwang binabaha tuwing panahon ng bagyo. Sa pag-iikot ng GMA News sa Camanava simula kagabi hanggang ngayong madaling araw, naaktuhan namin ang walang humpay na pagbuhos ng ulan. Maraming lugar ang binaha kaya't marami din naman ang mga na-stranded na motorista. Sa Letre sa Caloocan, lagpas tuhod ang baha. May mga naglakas loob na sagupay ng baha pero meron din namang mga tumambay na lang at hindi na naisip na lumusong. Mahirap daw kasi kapag tumirik pa ang kanilang sasakyan. Gayon din ang naging sitwasyon sa ilan pang binahang lugar tulad ng Monumento at Malabon. Sa kabuuan ng aming pag-iikot, hindi man baha sa ibang lugar, patuloy naman ang pagbuhos ng malakas na ulan. Paalala lamang po sa mga nais pong bumiyahe ngayong araw, manatili po tayong nakaantabay sa abiso ukol dun sa mga binabahang lugar dahil mahirap na po kapag tayo ay mas stranded dun sa mga lugar kung saan malalim ang baha. Yan muna ang latest mula dito sa Malabon. Back to you, Connie. Okay, maraming salamat, Isay Reyes. Sa Maasim Sarangani naman, 40 mangingisda ang nailigtas na matapos tumaob ang kanilang bangka sa kasagsagan ng masamang panahon sa karagatang sakop ng Sarangani Bay. Kwento ni Nicasio Manionila, hindi raw niya inakalang makakarating pa siya sa Pampang dahil sa laki ng alog sinagupa nila noong Martes. 2 araw at isang gabi rin daw silang nagpalutang-lutang sa dagat at walang makain. May iba pa raw sa kanila na napadpad na sa Davao del Sur at boundary ng Indonesia at Pilipinas. Sa ngayon, may 15 pang mangingisda ang pinaghahanap pa rin sa